taya. Habulin mo ako, kuya. Ayoko na, Timothy. Napapagod na akong umabol. Dali na, kuya. Wala naman magagalit sa atin dahil wala naman dito si mama. Ayoko na nga. Ibang laro ang gusto kong laruin. Yung mas masaya pa sa ginagawa natin. Anong laro po ba yan, kuya? Hindi ko pwedeng sabihin. Bakit naman, kuya? Dahil bawal. Bakit naman bawal? Sabihin mo na, kuya. Dali na. Laruin na natin yun. Mangako ka muna Na ano? na kapag nilaro natin yung tinutukoy ko, di mo ipagsasabi kahit kanino. Kahit kay mama? Lalo na sa mama mo. Sige, kuya. Pangako. Hindi ko sasabihin kahit na kanino. Sure yan ha? Kapag nalaman kong pinagkalat mo, di na ako makikipaglaro sa'yo kahit kailan. Opo, kuya. Promise. Ano pang lalaruin natin? Sandali. Pumasok ka na muna sa kwarto at ilalak ko ang pinto. Ano pa kasing laro ito, kuya? Ang tawag sa larong ito ay bahay-bahayan. Ako ang tatay at ikaw naman ang magiging nanay. Nanay? Paano naman po ako magiging nanay? Lalaki po ako. Halika dito, halika. Kandong ka sa akin. Yan. Magpapanggap ka lang naman na nanay na para tayong mag-asawa. Ano? Gusto mo pa bang maglaro? Oo, kasi kung magrereklamo ka at ayaw mo namang gawin ang sinasabi ko, hindi na ako makikipaglaro. Hindi po. Ituloy na natin, kuya. Sabi mo yan ha? O ganito, magpanggap ka na isang babae. Madali na yun sa'yo dahil sa, itsura mo. Tapos, ikaw ang magiging nanay at pagsisilbihan mo ang tatay. Dear love, pinilit ko mang kumawala, ngunit nang ibabaw ang kanyang lakas. Tanging pag-iyak lang ang naging tugon ko sa aking pinsan. Wala na akong nagawa kundi sumunod, kahit hindi ko maintindihan ang tinawag niyang bahay-bahayan. Talia, Bes! Oh. Nakikita mo ba yung nakikita ko? Yung ano, Bes? Nasaan ba? Ayun no, yung gwapong binata sa may poste. Uy. Yung naka-white t-shirt. Ang yummy. Oo nga, no? Ang gwapo. Pero mukhang minor pa, Bes. Pasa ko dyan. So, ako nga, 7 years old lang nun. Diba? Buti na lang talaga at inuud na siya sa lupa. Kulang pa yung atake sa puso na inabot niya. Hoy, akala ko ba naka-move on ka na sa past mo? Ang dark, ha? Ginawa na nga sa'yo, tapos gagawin mo rin sa iba. Pinagkaiba nyo lang, ginagamitan mo ng pera mo. At least ako, may binibigay na pera. Tsaka choice naman nila yun. Pwede naman silang tumanggi kung kaya nilang i-reject ang alindog ko. Iba ka talaga. Kahapon lang 3 basketballista. Ngayon naman, etong si Bagets. Nako, minor pa yan. Pumili ka ng iba. Diyan ka na nga. Ayokong makita ang pagkakalat mo. Bes, alam ko ang ginagawa ko. Kaya go ka na nga, doon ka sa far away, chupi ka na. Lalapitan ko si Kuyang Pogi. Nagugutom na talaga ako. Hi, kamusta? Hello po. Ayos naman po. Oh, anong hinihintay mo rito? Wala po. Nagtitinda lang po ako. Ito po, pancake. Bili po kayo. Pinapaubos ko na lang po. Hindi pa rin nauubos. 7 p.m. na. Hindi pa nga po, ate. Ay, Bakit po kayo natawa? May nasabi po ba ako? wala. Sige lang, tuloy mo lang. Yun na nga po. Wala na po talagang bumibili kapag ganitong oras. Minsan nga po, umuwi akong 5 piraso lang nabenta. Ay, kaya naman pala. Alam mo, nakakaawa ka. Ano palang pangalan mo, Pogi? Rafael po. Ilang taon ka na ba? 15 po pero magsi-16 na sa March. Rafael, gusto mo bang kumain? Hindi na po, ate.
Nakakaiya. Huwag ka nang mahiya. Tulong ko na to sa'yo. Bilhin na rin natin ang lahat ng paninda mo para makauwi ka na. Sayang naman kasi ang paghihintay mo rito kung wala rin namang bumibili. Kaya ako na lang magpapakyaw ng paninda mo. Basta, samahan mo akong kumain. Talaga po? Thank you po. Ang bait niyo po. Wala yun. Saka ka na magpasalamat. Ano, tara? Sige po. Aayusin ko lang po yung mga paninda ko. Ang sarap po nitong kaldereta. Ngayon lang po ako nakatikim ng ganito. Luto niyo po ito? Abay, oo. Luto ko yan. Pinalambot ko pa yan ng husto. Kumain ka lang at magpakabusog. Sige po. Salamat po sa pagkain. Saktong-sakto po dahil hindi pa po ako kumakain simula kanina. Kaya naman pala. O sige na, kain ka lang. Marami pa rito. Oh, ito, juice. Uminom ka. Okay po. Ganito po ba talaga lasa ng tong juice? Oo, imported kasi yan. Masarap naman, di ba? Opo. Sabi ko naman sa'yo eh. Pwede po ba magtanong? Sure. Ano ba yung itatanong mo? Sino po yung lalaking nasa picture? Ako. Lalaki po kayo? Babae na ngayon. Akala ko po babae po kayo. Oh, bakit? Ayos ka lang ba? Bigla lang pong sumakit yung ulo ko na parang nahihilo. Baka naman dahil lang sa sobrang pagod o dahil nalipasan ka na ng gutom. Hayaan mo, mawawala rin yan. Oh, maupo ka muna dito. Hihilutin kita. Hindi na po. Hindi na po ako magtatagal. Uuwi na po ako. Ay, shush. Dito ka na lang magpahinga. Hindi naman siguro masama na dito ka matulog ngayong gabi, di ba? Tsaka sa itsura mong yan, baka mapano ka. Hindi na po. Salamat na lang po. Uuwi na lang po ako. Dear love, hindi pa rito natapos ang kahayukan ko sa laman. Dahil ang pangyayaring iyon ay nasundan pa ng makailang ulit sa ibang mga kabataang aking natitipuhan. Hindi ko alam pero pakiramdam ko may sa demonyo ng aking pag-iisip. Puro kalaswaan at kababuyan ang tumatakbo rito. Kung kani-kanino na ako nakipagkita at nakipagtalik nang walang proteksyon. Basta magustuhan ay talagang papatulan. Hanggang isang araw, nakuha ko ang bagay na magpapabago ng aking buhay. Cheers! Cheers! Isang tagay para sa tagumpay. True! Sabi ko naman sa'yo, di ba, mag-i-enjoy ka. May pahiya-hiya ka pa, isusubukan mo rin naman pala. Nakabingwit ka din, afam pa. Nung una natakot rin ako. Ang hirap kaya makipag-usap sa spoken dollar na kagaya nun. Tumugo pa ilong ko sa pakikipag-usap. Buti na lang, nandyan ka. But at least, nadiligan na ang lanta mong bulaklak. You only live once, kaya i-enjoy mo lang ang buhay. Tikman ang lahat ng pwedeng tikman, laban kung laban. Tingnan mo ako. Lahat niyata ng kabataan dito sa lugar natin, dumaan na sa mga palad ko. Tapatan mo lang ng pera. Bibigay na. Pero kung ayaw, daanin sa santong paspasan para lang matikman. Santong paspasan? Share mo naman yung sikreto mo. Baka naman may pagayuma ka. Sorry ka, bes. Pero hindi pwedeng sabihin. Baka mamaya, matalbugan mo pa ako. Ay, oo na. Suko na ako. Ikaw na ang reyna. Basta sa mga ganitong usapan, ikaw ang nangunguna. Kahit si SK Chairman, hindi nakaligtas sa'yo. Hoy! Huwag kang maingay. Secret lang yun. Baka marinig ka ng iba, naku. Sana ako rin. Ako ang bahala.
O sige, salamat. Hoy! Hoy, bakla! Lumapit ka rito! Aba, sino naman to? Ewan ko dyan. Hoy! Ikaw si Timothy na tinatawag nilang Ninang, tama? Yes. Ako nga, anong kailangan mo? Kailangan? Hayop ka! Nakarating na sa akin ang ginawa mong kababuyan sa anak ko? Pati minor de edad, hindi mo pinatawad? Makapit bahay! Mag-iingat kayo sa baklang to! Ipapakulong kita! Walang hiya ka! Kakadiri ka! Ay, teka lang, Ale. Hinay-hinay naman sa pagbibintang sa friend ko. Baka naman hindi siya ang target mo. Anong hindi? Siya lang naman ang kilala dito sa lugar natin na parausan ng kabataan. At huwag kang makialam dito. Kung ayaw mong madamay, umiiyak ang anak ko ngayon. Diring-diri sa sarili niya. Pinainom raw siya ng juice na may pampatulog. Nagising na lang siyang masakit ang iba-ibang parte ng katawan niya. Ay, grabe siya. Baka naman napagod lang sa trabaho. Hindi ka na nahiya! Nakakasuka ang ginagawa mo! Baboy! Well, ako nga, kusang sumama yung anak mo sa akin. Ayaw mo nun? Isang magandang bading ang unang nakatikim sa kanya. Pinabaunan ko naman ng 2,000 ah. Hindi ka nalugi doon. Congratulations! Congratulations din sa'yo! Dito pa lang, susunugin ko ng pagbumukha mo! Ano ginawa mo? Yung mukha ko, aray! Diyos ko! Bes! Tulong! Tulungan niyo kami! Yan ang nababagay sa'yo! Magdusa ka! Ang sakit! Ang sakit! Ano yan? Matusta ka! Yung balat ko, nasunog! Bes, Yung mukha ko, Bes, wala na. Sira na. Dok, ano po bang magagawa natin para matulungan ang kaibigan ko? Dahil sa tapang ng acid o chemical na ibinuhos sa kanya, nagkaroon siya ng 3rd-degree burn. Natusta ang 3 layers ng kanyang balat. Mabuti na lang at nasangga ng kamay niyang kalahati ng mukha niya, pero hindi yun naging sapat para protektahan ng ibang parte nito. Sa kasamang palad, nabuhusan din ng asido ang kaliwang mata niya, kaya malaki ang posibilidad na tuluyan itong mabulag. Dok, hindi. Bes, hindi ito pwede. Hindi ako pwede magkaganito, Dok. Dok, gawa niyo po ng paraan. Ano ba? Ibalik niyo dati yung itsura ko. I'm really sorry. Ang tanging magagawa lang natin ngayon ay ang pag-take ng antibiotic, pagpahid ng ointment at mga cream para sa wounded area. Pwede ka naman mag-undergo ng reconstructive surgery kapag kaya mo na. Totoo ba yung sinabi nung babae na gumawa sa'yo nito? Bes, Nakakahiya ka. alam ko namang mali yung ginawa ko. Kasalanan ko to. Alam mo naman, Bes, ang pinagdaanan ko nung bata ako, di ba? Alam mo namang tayo-tayo lang ang magkakaintindihan, di ba? Huwag ka nang magdrama. Dahil ako dapat ang magdrama. Dahil ako itong nasira ang mukha. Yung braso ko, nasira na. Wala na akong mga maiharap sa lahat. Masisira na rin tuluyan ang buhay ko, Bes. Tama na. Yan na lang lagi ang dinadahilan mo. Kasalanan mo ang nangyayari sa buhay mo. Ikaw ang pumili niyan. Alam mo, dapat hindi na rin ako dumidikit sa'yo. Dahil kung magkataon, isa pa ako sa makukulong dahil sa pinagagagawa mo. Oo. Tayo lang mga bakla ang magkakaintindihan. Pero di ko kayang sikmurain yung kababuyan mo. Dear love, tuluyan na akong iniwan ng aking kaibigan dahil sa kanyang mga nalaman.
Hindi ko na din sinubukang pangkasuhan ang nagsaboy ng asido sa aking mukha. Dahil kung tutuusin, tama ang sinabi sa akin ng kaibigan ko. Ako ang gumawa nito sa sarili ko. Ako ang may kontrol sa mga bagay sa buhay ko. Pero mas pinili kong ibaling ang ganti sa ibang tao. Huli man ay nagsisisi ako sa aking mga nagawa. Patawarin sana ako ng mga tao at kabataang aking napinsala. Kung maibabalik ko lang ang takbo ng mundo, ay hindi ko na sana inulit pa sa iba ang ginawa sa aking masama noong ako ay bata pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!